Pips, paano pag ayaw magpakasal ng AFAM sa Pinas? Gusto niya sa country niya kami magpakasal. Well, mga Pips, ako kasi, sa experience ko, hindi ako kasal sa Pinas ha. Kasal kami sa country ng asawa ko. Kasi yun yung pinakamabilis na process papunta dun sa country niya. Bali, ang first visa na in-apply ko is a tourist visa. Yung asawa ko ang nag-invite sa akin papunta doon. Siya nag-provide lahat. Siya nag-provide pati yung sa bank statement. Siya din naglagay ng pera doon sa bangko ko. Kasi nga magta-travel ako doon, 'di ba? So yun, pagdating ko doon, before ma-expire yung visa ko, nagpakasal kami para magkaroon ako ng spouse visa. Kasi yun yung pinakamabilis na process. Ayaw naman na AFAM magpakasal sa Pinas, well, wag mong pilitin kung ayaw niya mga pipsa. Kasi kami, nagpakasal kami doon sa country ng asawa ko. But pina-register namin yung kasal namin sa Philippine Embassy. Kasi pwede kang kumuha, for example, pwede kang kumuha ng NSO or any certificate or like marriage certificate dun sa Pinas kapag nagpa-register ka sa Philippine Embassy. Kasi yan yung ginawa namin. So kung ayaw niyo magpakasal sa Pinas, huwag mong pilitin. Mas mabuti na hindi kayo kasal sa Pinas, mga pips, kasi ang hirap magpaanal sa Pinas. Meron akong mga kaibigan na nagsa-struggle magpaanal sa Pinas, mga pips. Kasi nga, hindi mo pa alam kung ano yung mga pwedeng mangyari pagdating doon sa country ni AFAM. Kaya mas, sa opinion ko lang ha, hindi ako against sa mga kinasal sa Pinas. Ayon lang sa opinion ko. Sa opinion ko, mas prefer ko na ikasal sa ibang country kasi nga, mabilis ang process ng divorce kaysa magpaanal sa Pinas. Magpaanal sa Pinas is napakatagal magpaanal, mga pips. Diba? Hindi natin alam yung mga pwedeng mangyari. So, dapat advance ka mag-isip.